Jade, hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Don't you think na dapat mo na isuko sa Eros? Sermon ni Charisse ang kanyang kaibigan. Halos gabi-gabi itong umiinom simula nang i-reject ito ni Eros. Hindi mo alam ang nararamdaman ko, Charisse. Bata pa lang ako, mahal ko na sa Eros. Wala akong ibang minahal kundi siya, pero bakit? Nagsimula na naman itong humikbi. Charisse shook her head. Napapagod na rin ito sa walang katapusang pagpapayo nito sa kaibigan. Pero hindi ka nga niya mahal, Fred. Bakit nga? I've been doing good para lang mapansin niya ako. I treated Bea like a real sister para lang maisip niya na mabuti rin akong tao. I did so much stupid things. So stupid that I kept regretting. Pero hindi pa rin mabaling ang pagmamahal niya sa akin. Mas pinili pa niya ang fake na Antoinette na yun. Bakit hindi ako ang naging kamukha niya? Maybe ako ang nasa tabi niya ngayon, Cha. Tuluyan ang humaguluhol si Jada. Why can't this Antoinette die as well? Bakit hindi pa siya namatay nung naaksidente? Dapat pareho na lang silang namatay. Hindi sana ako nag-iisa ngayon. Ako na sana ang mahal ni Eros. Napapailing na napatitig na lang si Charisse sa kaibigan nito. Jade, gumising ka nga. Ilang taon ba kayo magkasama sa States? Ilang taon kang mas nasa tabi niya noong mamatay si Bea? You never left Eros. Pero hindi ka niya nakita bilang babae. Hindi ka niya minahal kahit ikaw ang nasa tabi niya. At nung dumating si Antoinette, you've been completely forgotten and ignored. Kaya tigil mo ng kabaluan mo kay Eros. Muling sa ni Charisse. Kahit sa totoo lang nagsasawa na itong payuhan ng kaibigan dahil kahit minsan ay hindi ito nakinig. Hindi ka niya mamahalin, Jade. And he's married at may mga anak na sila. No! Sigaw nito sabay tabig sa mga bote ng alak na nasa mesa. I'm going to kill her and take Eros for myself. He's mine. Kahit ipalit ko pa mukha ko sa Antoinette na yung gagawin ko. I just need to ruin them completely. Determinadong saad ni Jada. I just need a good plan. The twins are healthy, Mrs. Esteban. Wika ni Dr. Almira matapos ang heartbeat test at ultrasound niya. And they're developing well. You must be so lucky to have another twins. It was rare to have twins sa magkasunod na panganganak. Kaya you need to eat healthy para pareho sila maging malusog. And no stress. Binalingan siya ng doktora. Naku, Dok. Ako lang na-stress lately. Singit ni Eros kaya pinalo niya ang asawa niya sa kanyang braso. Kita niyo na? Kunway sumbong niya sa doktor. Dok, magbabahan niyo lang ako saglit. Samahan kita, love? Alok niya. Huwag na, kaya ko naman. Pagamit po ulit ng banyo, Dok. Sure, dear. Careful. Bilin pa nito. Napansin niyang tinanaw ni Doktora ba pala yung asawa niya at nang makapasok ito sa banyo na nasa dulo ng opisina nito, saka ito nagsalita. Mr. Esteban, I've been meaning to ask you. Kilala mo ba si Bea Gonzalez? Napakunot ng noo si Eros sa tanong ng Doktora. Yes, she's part of my past. Mahinang pag-amin niya dito. Pero paano niya siyang nakilala? Hindi niya napigilang usisa. She was my patient nung nasa general medicine pa ako. Actually, napansin kong malaki ang pagkakahawig ng asawa mo sa kanya. We've been friend back then dahil wala siyang ibang pamilya noong ma-diagnose siya ng cancer. What? Gulat na bulalas niya. Sorry. Hindi mo ba alam na may sakit siya? May taning na ang buhay niya noon pa bago pang aksidente na nagpadali lang ng paghihirap niya. His boyfriend knew about it. Boyfriend? Yeah. The handsome guy like you. Matangkad rin siya at magandang katawan. He cried when she was declared dead. Nakakunot noong kwento ng doktora. Kilala mo ba siya? She called him Eros. Natigilan ito. But I guess, ikaw ang tinutukoy niya noon. Lalo lang siyang naguluhan. Sino lalaking tinawag ni Bea sa pangalan niya? Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan. Huwag na lang sanang babanggitin sa asawa ko, Dok. Pakausap niya dito.
Samot-saring isipin ang naglalaro sa isipan niya. How the heck Bea had cancer? Bakit hindi niya alam iyon at sino ang lalaking tinutukoy ng doktor? Hindi niya na dapat isipin pa pero paano pala kung may ibang lalaki sa buhay ni Bea noon? Nagsayang lang ba siya ng luha at panahon sa pagkawala nito? Ang tahimik mo ata. Untang ni Antoinette nang sakay na sila ng sakyan. Bakit? May sinasabi ka ba, love? Sinasabi ko na hindi ka talaga nakikinig eh. Baktol nito na ikinasamangot nito. Sorry love, may iniisip lang akong trabaho. Anya, sabay kamot ang kanyang sentido. Sabi ko naman kasi, kaya ko na eh. Ayos nga lang love, bigla ko lang naalala. Pero ano ba sinasabi mo? Hinapit pa niya ang bawang nito ng aktong lalayo na ito sa tabi niya. Sabi ko, gusto kong kumain ng ice cream. Ungot dito. Napatango na lang siya sa kainutusan si Mang Pilo na dumaan sila sa mall. Naglibot-libot na rin sila nang masalubong nila si Jade. Malapad ang ngiti nitong nakatitig sa kanya na tila siya lang ang nakikita nito. Hi! Bati nito. Saka lang binalingan si Antoinette at muling tumingin sa kanya. Sorry about last time. I was just being brought. Tipid itong miti. Nakahinga naman siya ng maluwag. Akala niya kung ano-ano na naman ang sasabihin nito. It's fine, Jade. I know you're a good person. Saan ang punta niyo? Usisa nito na maluwag ang ngiting binalingan si Antoinette. My wife want ice cream? Sagot niya dito, emphasizing the word wife at her. Sa kainakbayan ng kanyang asawa, gusto niya mag-move on na rin ito at makahanap ng tamang tao para sa kanya. Ah, I see. Sa second floor may ice cream parlor doon. Imporma nito. Ang laki na ng tiyan mo. Kailan ang due mo? Interesadong tanong nito. Few months to go. Tapid na sagot ni Antoinette na halatang hindi at is sa presensya ni Jade, kaya nagpaalam na siya dito. Paalis na sila ng tawagin nito si Antoinette, dahilan upang kapwa sila mapalingon dito. I hope we can be friends too, one day. Sabi nito saka tumalikod na. What is she up to? Napalingon siya kay Antoinette dahil doon. Love, bawal ma-stress ang buntis. Paalala niya dito sabay himasdan siya ng asawa. Jade was a nice woman. Mabait siya at mabuting tao. I just felt sorry for her. She wasted time on me. Bakit feeling ko hindi siya sincere sa pagkitungo niya sa akin? I don't like her. Walang ligoy na saad nito. Tinawag pa niya akong mamamatay tao. What? Gulat niyang tanong dito. Napalunok siya dala ng kaba. Kung ano man sinabi niya, kalimutan mo na yun. Just bluffing. Tumango naman ito. Mukha nga. She like you lot, Eros. Nakasimangot na saad nito. Pero parang kapatid lang ang nararamdaman ko kay Jade. I'm sure makakahanap din siya ng tamang tao para sa kanya. Nasabi na lang niya sa kinawakan ng palad nito. Sana nga, para hindi ka na niya habulin pa. Ay, ang dami ko namang kaagaw sa'yo, Mr. Esteban. Wala kang kaagaw sa'kin. Kahit ilang libong babae pa magkagusto sa'kin, I only belong to you. Antoinette Isolde Esteban. Kumpisal niya na ikinatawa lang nito. Halika na nga. Anito sabay hila sa kanya. After natin dito, dumaan tayo sa bahay. Namimiss ko yung mga bata eh. Pakausap nito. They bought ice cream at extra para pasalubong sa mga anak nila. Napadigay pa si Antoinette matapos itong maubos ang ice cream na pinili nito. Napapailing na lang siya na lumabas siya sa ice cream shop. Naabutan nila sa terrace ng bahay ng ama ni Antoinette ang tatlong matandang umiinom ng tea habang nagkukwentuhan. Napasimangot si Antoinette nang sabihin ni Tita Aurora na kakatulog lang ng kambal para sa afternoon nap ng mga ito. Kumusta ang check-up mo, anak? Tanong ni Dad Gabriel sa kanyang asawa. Okay naman daw ho. Okay naman daw ho mga baby at boys ulit. Sabi ng obi ko. Magaling sa kambalaman ako pare. Anang kanyang ama na tinapik pa ang braso niya. He was feeling proud of himself. Maganda yan para apat agad ang apo natin. Dagdag ni Dad Gabriel. Kaya huwag mo pahirapan ang asawa mo para malusog at masayahin ng mga bata. Yes po, Dad. Dad, naalala niyo pa yung nangyari dati sa akin noong 18 ako? Gusto ko lang sanang malaman kung nasaan yung babaeng nabangga ko. Or you may have been in contact with her. Naisip ko lang nadalawin siya kasi next month, 8 years na rin yung nangyari noon. But I was not able to meet the woman. Muntik nang umurong ang dila ni Eros sa sinabi ni Antoinette.
Natahimik silang lahat dahil doon pero ang tita Aurora nito ang unang nakabawi. Ikaw talaga? Bakit iniisip mo pa yun, Iha? Matagal na yun at siguradong nakalimutan niya yun. Natatarantang saan pa nito? Oo nga naman, love. Sang-ayon niya na ikinatitig sa kanya ng mga kaharap. I'm sure, masaya na yun ngayon. Teka, alam mo tungkol doon sa aksidente ko? Hindi ko naalala ang sinabi ko sa'yo. Salubong ang kilay na saad nito. Ah, sinabi sa akin ni Dad. Damn it. Lihim siyang napamura. Anthony only told him na bawal ito mag-drive noon. Bigla tuloy siyang nataranta. Oo anak, nabanggit ko kay Eros. Mabilis na salo ni Dad Gabriel na ikinahingan niya ng maluwag. Pero baka sa pagtataka sa mata ng matanda. Sige, pero kung sakali may mabalitaan kayo sa kanya, I wanted to talk to her. Anito saka tumayo. Puntahan ko muna yung mga bata. Paalam nito na nagikab pa. Sige na, Iha. Magpahinga ka muna. Mukhang pagod ka. Ang laki na kasi ng tiyan mo. Taboy ni Tita Aurora dito. Inihatid pa niya ng tanawang asawa at mukhang hinihintay lang ng mga itong makaalis si Antoinette. Paano mo nalaman ang tungkol doon, Eros? Nagsinungaling pa ako kay Antoinette. Usig ni Dad Gabriel sa kanya. Bakit ba kasi niya nasabi iyon? Tumikim siya upang kalmahin ang sarili. Naalala niyo ho ba? Noong sinabi ko na kasalanan ko kaya iniwan ako ni Antoinette. Yun ay dahil sa nalaman kong siya ang dahilan ng pagkamatay ng babaeng na aksidente kasama niya. Girlfriend ko ho, noon ang babaeng namatay sa aksidente. Si Bea. Paliwanag niya na ikinagulat ng lahat. Kaya siya umalis dahil sinisibong anak ko. Namula ang mukha ni Dad Gabriel. Oo, pasensya na. Kaya mo pinakasalan si Antoinette doon para gantihan siya? Bulalas ni Tita Aurora. Hindi po. Late ko nung nalaman na involved siya sa aksidente. Pag-amin niya pero hindi niya makakayang aminin sa pamilya nito na pinakasalan niya si Antoinette doon dahil kamukha ito ni Bea. Kaya ka iniwan ni Antoinette? Dashin niyo? Nag-aalala mo sisa ni Dad Gabriel. Umiling siya. Walang dahilan para malaman pa nito ang tungkol doon. Kita niya ang relief sa mukha nito. Sana ilihim mo na lang sa kanyang katotohanan, Eros. Nakita ko naman na mahal mong anak ko. Kaya sana, huwag mong hayaang malaman pa niya. Masasaktan lang siya. Pakiusap nito. Makakaasa ko kayo, Dad. Hindi na dapat malaman ni Antoinette ang tungkol doon. Mahinang usal niya. Bakit, love? Masama ba rin pa ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ni Eros sa asawa. Ilang araw nang napapansin niyang tahimik ito kaya nag-aalala siya. I'm fine. Matamlay nitong sagot saka tipid nitong umiti. Baka may gusto kang kainin, love? Mas komportable na ata kung masungit ka kaysa wala kang imik. Pabirong saad niya sa kainakbayan nito. Mas gusto mo bang awayin kita? Alanganing tanong nito. She could feel bitterness in her voice. Ano bang karapatan kong awayin ka? Makahulog ang saad nito. Okay lang talaga ako. Ganito lang talaga ang buntis. Madalas ang mood swing. Bigla nila ako nalulungkot eh. Nung isang araw man, naiyak pa ako, di ba? Kaya nga ako lalo nag-aalala. Baka makasama sa baby natin na masyado kang malungkot. Kung namimiss mo lang ang halik at yakap ko, sabihin mo lang ha. The body is always available for you, my wife. Pagbibiro pa niya para sumigla ito. Hindi naman siya nabigo. Ngumiti na ito, subalit hindi naman lang umabot sa mata nito ang ngiting iyon. Kaya lalo siya nag-alala dito. Something was not right. Hindi ganito ang kanyang asawa. Can you hug me instead? Maya-maya sabi nito. Hindi na siya sumagot pa. Kinabig niyang asawa at ikinulong sa kanyang bisig. Daman niya ang paghigpit ng yakap nito kaya umayos siya upang mas mayakap ito ng mahigpit. Mahal kita, Antoinette. Alam mo yun, di ba? Anya dito. Hindi niya maipaliwanag pero sobra siyang nasasaktan sa lungkot na nakikita niya sa mga mata ng asawa. Ramdam niya may bumabagabag dito pero ayaw nito magsalita. Mahal din kita, Eros. Noon at ngayon, mahal talaga kita kaso... Kusa nitong binitin ng sasabihin. Kaya nawakan niya balikat nito, making her face him. Dapat masaya siya sa sagot ng kanyang asawa, but he could sense her pain. Mapait ang ngiting sumisilay sa mukha nito. Napabuntong hininga siya, saka ito matamang tinitigan. Love, ayos na sana eh. Bakit may kaso pa?
Ito lang ang gusto ko marinig sa'yo, Antoinette. Mahal din kita, period. At yun na yun. Walang kaso. Walang if. Muli itong yumakap sa kanya ng mahigpit. Sarap naman ang yakap mo, love. Anya saka pinaglandas ang palad niyang pailalim sa suot nitong maluwag na t-shirt. Saka hinanap ng kanyang palad ang tinutumbok noon. It was warm and it just feels good on his palm. Mainit at napapaso siya. Nitong nakaraang linggo ay iniiwasan na niyang makapagsiping sa asawa. Kaya nakukontento na lang sila magparaos sa paraang kapwa nila ay kinasisiya ng husto. 2 buwan na lang bago ito mga anak kaya malaki ang tiyan nito. But his wife remained gorgeous as ever. Parang mas nagiging blooming pa nga ito. Pero nahihirapan na rin itong kumilos dahil sa malaking tiyan nito. Kaya lagi siya nakaalalay sa tabi ng kanyang asawa. Can I make love with you now? Namimiss na ng alaga ko ang bahay niya. Nagiinit ang katawan niyang sa dito. Paano eh? Ang laki na ng tiyan ko. Namumula mukhang sa dito. Trust me, maraming posisyon na pwedeng gawin, love. Anya sabay kindat dito. Hindi na niya hinintay ang pagsang-ayon nito. Sinamantala niya na nang aktong bumuka ang bibig nito. Pinalalim niya ang kanyang ginagawang paghalik dito. Napakapit pa ito sa batok niya kaya't mas naging mapusok ang bawat galaw niya. May pagmamadaling hinubad niya ang suot niyang t-shirt. Antoinette placed her hand on his chest, tracing his well-sculptured abdomen. Nasa kasarapan na sila nang mapamulat sila dahil sa katok sa pinto. Daddy? Mommy? Mahina pero dinig niya ang sigaw mula sa labas ng pinto at ang pagkatok ng 2 bata. Hindi niya sana papansinin pero sunod-sunod ang katok sa pinto. Ang lakas makabitin ng 2 to. Reklamo niya na ikinangiti ni Antoinette. Tuloy natin mamaya. Anya, saka mabilis siya nagbihis bago tinungo ang pinto. Yes? Penusenteng tanong niya sa mga anak nang pagbuksan niya ang mga ito. Hello, Daddy! Chorus na bati nito sa katuloy-tuloy na mga itong pumasok sa silid nila. Mommy, we're home! Anunsyo ng mga ito saka umakyat sa kama. They both kissed their mother's belly. Hello there, baby brother! Kausap ng mga ito sa tiyan ng ina. Ginising yung mga babies. Anya sa mga ito. It's early, Dad. I'm sure the babies are awake. Inisanteng sagot ni Naz. Mommy, how did the babies fit in your tummy? Ani Jazz na nakayakap sa tiyan ng ina. Si Dada naglagay ng baby dyan. Singit niya kaya pinalakihan niya ng mata ang kanyang asawa. What? May nang saan niya dito? How? Sabay na tanong ng kambal. You know, when you to become a man? Pangising-ising sagot niya sa mga ito. We should grow up fast, Naz. Why? Kudutoong saan ni Antoinette sa mga anak. So, we'll know how to make babies. Inosenteng sagot ni Naz na ikinatawa niya. Kaya dapat kumain kayo lagi ng gulay para maging strong kayo, pareho. Dagdag pa niya na ikinangiwi nitong pareho. Ew! Chorus na sabi nito. We're not goat, Dad. Nakangiwing sagot ni Naz. Kapag hindi kayo kumain ng gulay, hindi kayo makakahanap ng babaeng kasing ganda ng mommy niyo. Pangaasar niya sa mga ito. Why, Daddy? Inosenteng tanong ni Jazz. Because beautiful women love handsome men at magiging handsome lang kayo kapag kumakain kayo ng green leafy veggies. Okay, I'll try. Bagsak ang balikat na saan ni Naz. He winked at his wife na tila amused pang napatitig sa kanya. Can we sleep here tonight, Daddy, Mommy? Lambing ni Jazz. Sure, baby. Matagal din kayong wala dito sa bahay eh. Tuwang-tuwa naman ang mga ito bago lumabas ng silid nila. May utang ka sa akin ha? Nakangusong baling niya dito na ikinangiti lang ni Antoinette. But her smile does bother him so much. Bakit lungkot ang nakikita niya sa mga mata ng kanyang asawa? Bandang hapon ay dumating si Liam at Dixon sa bahay niya dahil hindi siya pumayag na lumabas dahil nag-aalala siya sa kanyang asawa. Pansin niyang hindi na mukhang natalo si Dixon. Hula niya yung nagkasundo na ito at si Emmy. Bakit ka nandito? O sisa niya sa mga ito. Naroon sila pumasok sa garden. Malilim naman doon dahil sa mataas na puno ng akasya. Kailangan ko mag-relax. Nagsusungit na naman si Emmy. Ayaw pa rin akong intindihin kahit hindi naman natuloy yung kasal. Bakit hindi natuloy?
Takang tanong niya. Paano? Hinarang niyo yung mapapangasawa? Sabat ni Liam. Kapag nalaman ni Emmy iyon, siguradong patay siya. As if malalaman na lalaki iyon na ako ang dahilan kaya siya hindi nakarating sa kasal niya. Sisiguraduhin ko hindi matutuloy ang kasal nila. Determinadong saan nito. Ewan kung bakit ayaw ni Emmy na makapagbalikan sa akin. Kasi nga hindi kanya mahal. Pang-aasar ni Liam. Ay, tigilan niyo na nga yan. Saway niya sa mga ito. Akala ata ng dalaway mga bata pa sila. Tulungan niyo na lang ako kung paano ko mapapasaya ang asawa ko. Pansin ko lately, madalas siyang malungkot. I'm planning a surprise date for her. Help me out. Cool. Wala naman akong ginagawa lately. Walang siglang saad ni Liam nung niya napansing wala itong hawak na phone. Bakit? Nagsawa ka na kaagad sa bibi mo? Hindi sa ganoon. Naasar lang ako. Ang daming bubuyog na umaalay-aligid sa kanya. Sarap bangasan. Pikang saad nito. Ano bang problema ng asawa mo? O si San Dixon? Ewan ko rin. Hindi naman kami nag-aaway. Pero feeling ko may hindi siya sinasabi sa akin. Or baka nasanay lang akong madalas niya akong sungitan. Pero lately napakatahimik ni Antoinette. At alam kong may tampo na naman iyon pero ayaw lang magsalita. Mahabang litanya niya. Bakit ka nag-aalala masyado? Unless may tinatago ka na takot ka ipaalam sa kanya. Makahulog ang saad ni Dixon. Hindi siya nakasagot dahil doon. Mukhang meron nga, dude. Ani Liam na kapwa nakatitig sa kanya ang mga ito na tila nag-aantay sa sasabihin niya. Isang sekreto lang ang hindi niya magawang sabihin at hindi maaaring malaman ng kanyang asawa. Ang tungkol sa aksidente. Paano pala kung alam niya ng sekreto mo? Taka, may babae ka? Usig ni Liam sa kanya. Sira ka ba? Saka hindi naman ako katulad yung dalawa, no? Mas good boy naman ako sa inyo. Sus! Pero ano ba tinatago mo sa asawa mo? Hindi siya sumagot. Ayaw niyang mas marami pang makaalam. Pero, alam na nga kaya ni Antoinette? Huwag naman sana. Tita? Dad? May nang sambit ni Antoinette matapos niyang kausapin ng mga ito nang magpunta ito sa bahay. Hindi sapat ang narinig lang niya ng araw na iyon. Ilang linggo nang mabigat ang dibdib at binabagabag siya ng labis na takot at pag-aalala. Nang araw na pumunta sila ni Eros sa bahay ng kanyang ama, hindi siya halos makakilos sa mga narinig niya. Si Bea ang babaeng na aksidente niya noon at nagsinungaling sa kanya ang pamilya niya para hindi siya masaktan. Pero heto siya, higit na sakit ang nararamdaman niya sa natuklasan. Pero natakot siyang kumprontahin ng mga ito sa mismong araw na iyon. Kaso hindi na niya kaya magtiis pa na matapos niyang matanggap ang larawang ipinadala ni Jade sa kanya. Si Bea nga ay ang babaeng mahal ni Eros. Ang naaksidente niya na mag-drive siya nang nakainom noon. Siya ang dahilan kaya namatay ito. Sabihin niyo sa akin, Dad. Bakit kayo tinago ang totoo sa akin? Na namatay palang babaeng naaksidente ko noong panahong yun. Ilang ulit ako nagtanong. Pero sabi niyo nasa ibang bansa na siya. I was the reason she died at ako rin ang dahilan. Kaya nawala ang babaeng mahal ni Eros. Why am I being here for? Hindi na niya nagawang pigilan ang sariling emosyon, kaya napakapit siya sa armrest ng sofa. Masyadong masakit ang dibdib niya. Hindi niya napigilan ang muling pagtulo ng kanyang luha. Bakas ang pag-alala at guilt sa muka na nakatitig sa kanya. But she need to cry to make her feel better. Nahirapan na ang kalooban niya sa tuwing yayakapin siya ni Eros. Kinakain siya ng matinding guilt. Anak, huwag mo nang alalahanin iyon. Wala kang kasalanan sa nangyari noon. Napalapit pa ang kanyang ama sa kanya sa kahinawakan ng kanyang kamay. Aksidente yun, Iha. Giit naman ang tita Aurora niya. No! Sigaw niya. Kasalanan ko. Hindi na niya nagawang tapusin ang sasabihin niya na biglang humilab ang kanyang tiyan. Napasigaw at napadaing siya sa sakit. Ang sakit po ng tiyan ko. Ay naku, sus Mariosep! Eros! Tarantang sigaw ni tita na lumabas ng silid. Si dad naman ay alalang-alala na hindi alam kung anong gagawin. Hindi na niya alam kung anong mga nangyari. Basta kita na lang niya ang labis na pagkataranta sa mukha ni Eros na patakbong lumapit sa kanila ng daddy niya. Then pain kept coming at her. Namalayan na lang niya na nasa ospital na siya. Lahat ng mukhang nakikita niya ay nagpapanik. Patuloy ang paghilab ng kanyang tiyan.
7 buwan pa lang andyan niya pero parang manganganak na siya. Tom, bakit ang tagal naman? Ilang ulit ang pabalik-balik sa tapat ng pinto ng operating room sa Eros. Pumutok na umano ang water bag ng kanyang asawa kaya kailangan nang mailabas ng bata. At ilang oras na silang nandoon, wala pa rin doktor na lumalabas. Few moments later, he heard a small cry that filled his heart, kaya napatigil siya sa paglalakad. Napasilip siya sa maliit na bintanang salamin, pero wala siyang makita. Ang lakas ng tambol sa kanyang puso. Then, another cry. Nanganak na siya! Excited na sabi ni Tita Aurora. Was the cry came from his own child? An hour more later, lumabas na si Doktora Almira at 2 pang doktor. Nanganak ang asawa niya via cesarean section. Your wife will be transferred in the recovery room. Premature ang kambal, but they're healthy. Kaya kailangan lang nilang ma-incubate ng ilang linggo. Nasa NICUs na sila. You can see them both. Anunsyo ng doktora. Para siya nakahinga ng maluwag sa sinabi ni Doktora Almira na magpaalam na ito. Iyo, alam na ni Antoinette ang tungkol sa nangyari sa babaeng na aksidente kasama niya noon. Baka yun ang dahilan kaya napaagang panganganak niya. Masyado siyang na-stress. Ani Dad Gabriel na halatang labis ang pag-aalala. Alam niya na rin na ang ex mo at ang babaeng namatay ay iisa. Dagdag ni Tita Aurora. Wala sa sariling naihilamos niya ang palad sa mukha. He knew it. Kaya naging malungkutin ang kanyang asawa sa nakalipas na araw. Pero bakit hindi na lang siya kinumpronta ng kanyang asawa? Nagpasa siyang puntahan muna ang asawa niya sa recovery room. Tulog pa rin ito dahil sa anesthesia. Maingat na hinawakan niya ang kamay nitong walang nakakabit na dextrose. Sabi ng doktor 4 hanggang 6 na oras pa bago magising ang kanyang asawa. Kaya nagpasya siyang iwan na muna ito at tingnan ng mga anak niya. Nakatanaw sa salamin ng NICU. Sina Dad Gabriel at Tita Aurora. Naglalakad siya palapit nang may biglang tumapik sa kanyang balikat. Congratulations, anak! Ang kanyang ama na halatang excited. Magkasabay na silang nakalapit sa salamin dingding. Nasa may malapit sa may salamin na isang incubator kung nasaan nandoon ang 2 pulang-pulang maliit pang bata. Baby Esteban ang nakalagay sa tag sa magkabilang paa ng bata. His heart almost sank, seeing how small and fragile his sons are. Siguro dahil premature mga ito. Ganito rin kaya kalit ang kambal noon. Wala sa sariling tanong ni Eros. Hindi Eros. Malusog ang 2 iyon na isilang sila. And Jess has the loudest cry. Sagot ni Tita Aurora. Sige na anak, puntahan mo ng asawa mo. Taboy ng kanyang ama sa kanya. Sumunod naman siya at binalikan ng asawa niyang himbing pa din ang tulog. He held her hand sa hinalikan iyon. Pero inantok na siya at lahat ay tulog pa rin si Antoinette. Nalimpungatan sa Eros nang maramdaman niya ang paghila ng kamay na hawak niya. Nagulat pa si Antoinette nang mag-angat siya ng tingin. He instantly smiled at her wife. May kailangan ka ba, love? Tanong niya na ikinagising ng diwa niya ng tuluyan. Gusto ko magbanyo. Anito. Noon naman pumasok si Ian. Kinamusta nito si Antoinette at chinek ang vitals dito. Kapag nakapagbanyo ka, maaari ka nang kumain. Sabi pa ni Ian, saka itong umiti. I'm so glad you're safe. Relief ang makikita sa mukha nito. Salamat, kuya. Yung mga anak ko. Pinaliwanag ni Ian na nasa NICU ang kambal at kailangan ma-incubate ng ilang linggo. Sige na, magpahinga ka pa. The twins are strong, kaya wala kang dapat ay pag-alala. Bilin pa nito bago umalis. Inalalayan niyang asawa pero pansin niyang mailap ang ngiti dito. Gusto sana niyang kausapin na ito pero minabuti niyang wag na muna. Baka mas talo itong ma-stress at magkasakit pa ito. Aantayin na lang muna niyang makabawi ito ng lakas. Mabilis na lumipas ang araw. 3 weeks later, ay na-discharge na rin ang kanyang kambal dahil malakas na ang mga ito. Kaya nagpasya na siyang kausapin ng asawa. Love, can we talk? Anya dito nang pumasok siya sa kwarto ng kambal. Madalas doon si Antoinette at halos doon na rin ito natutulog. Madalas lang itong idahilan na gusto nitong maalagaan ang 2 bata. Kahit may personal na yaya na siyang kinuha para sa kambal. Tungkol saan? Formal nitong tanong. Hindi ko alam na alam mo na pala tungkol sa babaeng kasama mong na-aksidente. Simula niya, kita niya matigilan si Antoinette dahil doon. Kaya mo ba ako iniiwasan itong mga nakaraan? Kaya ba, ang lamig ng pakikitungo mo sa akin ulit?
Antoinette, why? Why didn't you just tell me? Dapat kinausap mo ko. Share with me what you feel. Asawa mo ko. Alam mo nga ako ang dahilan kaya namatay si Bea. Your ex-fiancé. At ang pamilya ko itinago sa akin ang katotohanan. Dahil sa katigasan ng ulo ko. Nakapatay ako ng tao. Lumablama ang mga mata nitong nakatitig sa kanya.